Lucas Kapitulo 9. At tinipon niya ang 12, at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo, at upang magpagaling ng mga sakit. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos, at magpagaling ng mga may sakit. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong mangagdala ng anuman sa inyong paglalakad, kahit tungkod, kahit supot ng ulam, kahit tinapay, kahit salapi, at kahit magkaroon ng 2 tanika. At sa anumang bahay na inyong pasukin, doon kayo mangatira, at buhat do'y magsialis kayo. At ang lahat na di magsitanggap sa inyo sa bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok sa inyong mga paa, na pinakapatoto laban sa kanila. At sila'y nagsialis, at nagsiparon sa lahat ng mga nayon, na ipinangangaral ang ebanghelyo, at nagpapagaling saan man. Nabalitaan nga ni Herodes na tetrarka ang lahat na ginawa, at siya'y totoong natitilihan, sapagkat sinasabi ng ilan, na si Juan ay muling ibinangon sa mga patay. At ng ilan, na si Elias ay lumitaw, at ng mga iba, na isa sa mga datihang propeta ay muling ibinangon. At sinabi ni Herodes, pinugutan ko ng ulo si Juan, datapwat sino nga ito, na tungkol sa kanya'y nababalitaan ko ang gayong bagay. At pinagsisikapan niyang siya'y makita. At nang magsibalik ang mga apostol, ay isinaysay nila sa kanya kung anong mga bagay ang kanilang ginawa. At sila'y isinama niya, at lumigpit na bukod sa isang bayan na tinatawag na Betsaida. Datapwat ng maalaman ng mga karamihan ay nagsisunod sa kanya, at sila'y tinanggap niyang may galak at sinasalita sa kanila ang tungkol sa kaharian ng Diyos, at pinagagaling niya ang nangagkakailangang gamutin. At nagpasimulang kumiling ang araw, at nagsilapot ang 12, at nangagsabi sa kanya, paalisin mo ang karamihan, upang sila'y magsiparon sa mga nayon at sa mga lupaing nasa palibot-libot, at manggakapanuluyan, at manggakakuha ng pagkain, sapagkat tayo'y nanggarito sa isang ilang na dakop. Datapwat sinabi niya sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila, wala tayo kundi 5 tinapay at 2 isda, malibang kami magsiyaon at ibili ng pagkain ang lahat ng mga taong ito. Sapagkat sila'y may 5,000 lalaki. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo sila ng pulupulutong, na may tigli 50 bawat isa. At gayon ang ginawa nila, at pinaupo silang lahat. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda, at pagtingala sa langit, ay kanyang pinagpala, at pinagputol-putol, at ibinigay sa mga alagad upang ihain sa harap ng karamihan. At sila'y nagsikain, at nanggabusog ang lahat, at ang lumabis sa kanila na mga pinagputol-putol ay pinulot na 12 bakol. At nangyari, nang siya'y nananalangin ng bukod, na ang mga alagad ay kasama niya, at tinanong niya sila, na sinasabi, ano ang sinasabi ng karamihan kung sino ako? At pagsagot nila'y nangagsabi, si Juan Bautista, datapwat sinasabi ng mga iba, si Elias, at sinasabi ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling nagbangon. At sinabi niya sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro, ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Datapwat ipinagbilin niya, at ipinag-utos sa kanila na huwag sabihin ito sa kanino mang tao. Na sinasabi, kinakailangang magbata ng maraming mga bagay ang anak ng tao, at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga estriba, at patayin, at muling ibangon sa 3 araw. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito, datapwat sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay may iligtas nito yaon. Sapagkat ano ang pakikinabanggan ng tao, kung makamtan niya ang buong sanglibutan, at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili. Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, ay ikahihiya siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian, at sa kaluwalhatian ng Ama, at ng mga banal na anghel. Datapwat katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito, na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa mangakita nila ang kaharian ng Diyos. At nangyari, nang makaraan ang may mga 8 araw pagkatapos ng mga pananalitang ito, na isinama niya si Pedro at si Juan at si Santiago, at umahan sa bundok upang manalangin. At samantalang siya'y nananalangin, ay nagbago ang anyo ng kanyang mukha, at ang kanyang damit ay pumuti, at nakasisilaw. At narito,
dalawang lalaki ay nakikipag-usap sa kanya, na ang mga ito'y si Moises at si Elias. Na napakitang may kaluwalhatian, at nangag-uusapan ng tungkol sa kanyang pagkamatay na malapit niyang ganapin sa Jerusalem. Si Pedro nga at ang kanyang mga kasamahan ay nangagaantok, datapwat nang sila'y manggagising na totoo ay nakita nila ang kanyang kaluwalhatian, at ang dalawang lalaking nakakatayong kasama niya. At nangyari, samantalang sila'y nagsisihiwalay sa kanya, ay sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti sa atin ang tayo'y dam ito, at magsaygowa tayo ng 3 dampa, isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias, na hindi nalalaman ang kanyang sinasabi." At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay dumating ang isang alapaap, at sila'y naliliman, at sila'y nanggatakot nang sila'y manggapasok sa alapaap. At may tinig na nanggaling sa alapaap, na nagsasabi, "Ito ang aking anak, ang aking hirang, siya ang inyong pakinggan." At nang dumating ang tinig, si Jesus ay nasumpungang nag-iisa. At sila'y di nagsisiimak, at ng mga araw na yaoy hindi nila sinabi kanino mang tao ang alinman sa mga bagay na kanilang nakita. At nangyari ng kinabukasan, nang pagbaba nila mula sa bundok, ay sinalubong siya ng lubhang maraming tao. At narito, isang lalaki sa karamihan, ay sumigaw na nagsasabi, "Guro, ipinamamanhik ko sa iyo na iyong tingnan ang aking anak na lalaki, sapagkat siya'y aking bagtong na anak." At narito, inaalihan siya ng isang espiritu, at siya'y biglang nagsisigaw, at siya'y nililiglig, na pinabubula ang bibig, at bahagyan ng siya'y hiwalayan, na siya'y totoong pinasasakitan. At ipinamanhik ko sa iyong mga alagad na palabasin siya, at hindi nila magawa. At sumagot si Jesus at nagsabi, "O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan makikasama ako sa inyo at magtitiis sa inyo? Dalhin mo rito ang anak mo." At samantalang siya'y lumalapit, ay ibinuwal siya ng demonyo, at pinapangatol na mainam. Datapwat pinagwikaan ni Jesus ang karumal-dumal na espiritu, at pinagaling ang bata, at isinauli siya sa kanyang ama. At nangagtaka silang lahat sa karangalan ng Diyos. Datapwat samantalang ang lahat ay nagsisipanggilalas sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Manood sa inyong mga tainga ang mga salitang ito, sapagkat ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao." Datapwat hindi nila napag-uunawa ang sabing ito, at sa kanila'y nalilingid, upang ito'y huwag mapag-unawa, at nangatatakot silang magsipagtanong sa kanya ng tungkol sa sabing ito. At nagkaroon ng isang pagmamatuwiran sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang pinakadakila. Datapwat pagkaunawa ni Jesus sa pangangatuwiran ng kanilang puso, ay kumuha siya ng isang maliit na bata, at inilagay sa kanyang siping. At sinabi sa kanila, "Ang sinumang tumanggap sa maliit na batang ito sa pangalan ko, ay ako ang tinatanggap, at ang sinumang tumanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin, sapagkat ang pinakamaliit sa inyong lahat, ay siyang dakila." At sumagot si Juan at sinabi, "Guro, may nakita kaming nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo, at aming pinagbawalan siya, sapagkat siya'y hindi sama-sama sa atin." Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong pagbawalan siya, sapagkat ang hindi laban sa inyo, ay sama sa inyo." At nangyari, nang nalalapit na ang mga kaarawan na siya'y tatanggapin sa itaas, ay pinapanatili niyang harap ang kanyang mukha upang pamaron sa Jerusalem. At nagsugo ng mga sugo sa unahan ng kanyang mukha, at nagsiyaon sila, at nagsipasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang siya'y ipaghanda. At hindi nila siya tinanggap, sapagkat ang mukha niya'y anyong patungo sa Jerusalem. At nang makita ito ng mga alagad niyang si Santiago at si Juan, ay nangagsabi, "Panginoon, ibig mo bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit, at sila'y pagnuwin?" Datapwat, lumingon siya, at sila'y pinagwikaan. At sila'y nagsiparon sa ibang nayon. At paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, "Susunod ako sa iyo saan ka man pamaron." At sinabi sa kanya ni Jesus, "May mga lungga ang mga sora, at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad, datapwat ang anak ng tao ay walang kailigan ang kanyang ulo." At sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Datapwat siya'y nagsabi, "Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama." Datapwat sinabi niya sa kanya, "Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay, datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos." At ang iba na may nagsabi, "Susunod ako sa iyo,
Panginoon, datapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasangbahay ko. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro, at lumilingon sa likod, ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos.